Tuluyan ng nilamon ng dilim ang buong kapaligiran. Pakanta-kanta lang ako kunwari upang maibsan ang takot habang tinatahak ang daan patungo sa bahay ni Abuela. Mahigit 3 taon din bago siya muling makauwi sa baryo Kasindakan. Napailing ako habang sinusuyod ang buong paligid. Dati maraming kabahayan dito sa baryo, subalit nakapagtataka na kahit isang bahay ay wala kang makita. Idagdag pa ang reaksyon ng driver ng tricycle nang malaman na dito ako patungo. Panay ang paglilikot ng mga mata nito sa kapaligiran. Nag-offer ako ng doble bayad upang sana maihatid ako sa looban, ngunit mariing tumanggi ang driver. Pinayuhan niya pa ako na bumalik na lang sa aking pinanggalingan habang pwede pa akong makaalis. Humugot ako ng isang malalim na buntong hininga. Kakaiba na talaga ang baryong ito kaysa dati. Mahaba-haba na ang aking nilakad hanggang sa narating ko na ang bahay ni Lola. Kinilabutan ako habang pinagmamasdan ang bahay ng aking abuela. Hindi ko matumbok ang dahilan kung bakit nakaramdam ako ng kilabot. Nakailang katok ako sa pinto bago ito bumukas. Nabungaran ko ang masayang mukha ni Lola na sumalubong sa akin. Medyo nakampante ako nang masilayan ko siya. Pagpasok ko sa loob ng bahay ay nalanghap ko ang malansang amoy mula sa kusina. Sa halip na magtanong, pinili ko ang manahimik. Mahirap na at baka ma-open ko ito. Masyado pa namang sensitive ang ganitong edad. Pumasok si Lola sa kusina at pagbalik nito ay may dala ng isang tasang kape. Nagsaing pa umano ito ng kanin kaya pinagkape muna niya ako. Binuksan ko ang maletang dala upang ilabas ang pasalubong ko sa kanya. Mababakas sa kanyang muka ang walang kapantay na tuwa. Nagkwentuhan kami ni Lola tungkol sa kalagayan ko sa Maynila. Hinalungkat ko pa ang ilang gamit na para kay Lola nang biglang sumagi sa isip ko ang dalang baon. Nakalimutan ko tuloy ito dahil sa pagmamadali na makarating dito. Inalok ko kay Lola ang baong ko na hindi nagalaw pero tumanggi ito dahil katatapos lang itong maghapunan. Ngayon ko lang napansin, nakasera ang gamit na ilaw ni Lola. Naikunot ko ang aking noo. Tila pati ang pamumuhay ng aking abuela ay nagbago na rin. Pumasok na ako sa dati kong silid. Tulad pa rin ito ng dati ngunit maalikabok nga lang. Kakaiba talaga ang kilos ni Lola, pati ang paraan ng pagtitig nito ay parang may halong talim. Naalala ko naman ang sinabi sa akin ng driver pero hindi ko mahulaan ang nais niyang iparating. Nilak ko ng maigi ang bintana ng aking silid. Saka binaba ko ang kurtina. Dala na rin marahil ng sobrang pagod kaya agad akong nakatulog. Napabalikwas agad ako ng bangon nang makarinig na tila napupunit na yero at pilit na itinataas na kung sino man ang nasa bubungan. Kinabahan ako sa mga narinig. Nadagdagan pa ang takot ko nang marinig ang angil sa labas ng bahay. Parang may nag-aaway na 2 baboy. Mas dumarami rin ang mga kaluskos na parang pinalilibutan ang buong bahay. Napalunok ako ng laway nang mas lalong naging agresibo ang mga nilalang sa labas. Isinuot ko ang aking sisling bag, saka kinuha ang importanteng gamit sa aking maleta. Dinala ko rin ang cellphone na nakapatong sa maliit na aparador.
Dahan-dahan akong humakbang palabas ng kwarto upang hanapin si Lola. Sinilip ko muna ito sa kanyang silid ngunit wala akong nakitang tao sa loob. Pumunta ako sa kusina upang kumuha ng pwedeng gamitin na proteksyon. Kinuha ko ang itak na nakapatong sa lababo. Hinanap ko rin ang sisidlan ng asin ngunit wala akong nakita. Muntik na akong masuka nang tumambad sa akin ang mga putol-putol na parte ng katawan ng tao. May ulo din at mga laman loob na nakalagay sa malaking Tupperware. Mabilis akong tumakbo patungo sa daan palabas ng baryo Kasindakan. Namamanhid na ang binti ko sa kakatakbo. Nagsimula nang kumawala ang pawis ko patungo sa aking damit. Nakarinig ako muli ng mga kaluskos na nanggagaling sa itaas ng mga puno na may malalagong berdeng dahon. Unti-unting dumaloy ang takot sa buo kong kalamnan nang may lumitaw na 2 pares na mapupulang mga mata. Marin itong nakatitig sa akin ng animoy, ilang sandali ay lalapain na ako. Biglang umihip ang malakas na hangin, sanghinang pagaspas mula sa malapad na mga pakpak. Napahinto ako bigla nang marinig ang marahas na paggalaw ng mga sanga sa paligid. Muli akong nakarinig ng nakakangilong angilan. Itinutok ko ang flashlight ng aking cellphone sa talahiban. Subalit labis ang aking pagtataka na wala akong nakitang tao o hayop, ngunit gumagalaw ang mga talahib kahit walang tao. Mas doble pa ang mga nakakakilabot na tunog na pumailang lang sa buong paligid. Mula kung saan ay may 3 nilalang ang biglang sumunggab sa akin. Dahil sa labis na pagkagulat, nabitawan ko ang hawak na cellphone. Mabuti na lang at hindi ang itak ang aking nabitawan. Pinagtataga ko ang 3 aswang na nakadagan sa akin habang pinagkakakalmot nila ako. Napaatras ang isang aswang nang masugatan ko ito sa kanyang balikat. Ginawa kong pangsangga ang itak at ang aking kamay upang madepensahan ang aking sarili. Mapalasik at mapupula ang mga mata nito. Nakausli din ang mga pangil habang panay ang pagtulo ng malapot na laway sa bibig ng mga aswang. Marahas nila akong hinila papalik sa looban. Taimtim akong nagdasal at humingi ng patnubay mula sa puong may kapal. Nais ko nang makaalis sa baryo Kasindakan. Ngayon tuloy akong nagsisisi kung bakit hindi ako nakinig sa payo ng driver. Nanlamig ang aking muka dahil sa labis na tensyon na nararamdaman. Nangangatal din ang aking mga labi dahil sa takot na bumalot sa akin. Nakakuha ako ng tiyempo upang muling tagain ang mga aswang na humihila sa akin. Naputol ko ang isa sa mga kamay ng aswang na humila sa aking buhok. Nabitawan niya ako kaya agarang tinakasan ko ang mga halimaw. Halos hindi ko maihakbang ng maayos ang aking mga binti sa sobrang pagod. Masyadong madilim ang paligid kaya bigla akong natapilok sa isang malaking bato na nakaharang sa daan. Nabitawan ko tuloy ang itak. Mabuti na lang at hindi ako masyadong napuruhan. Kaya nagawa ko pang makatayo. Pinahid ko ang luha na nag-uunahang maglandas sa aking pisngi. Kahit anong bilis ng pagtakbo ko, ramdam ko pa rin ang presensya ng mga humahabol sa akin. Malapit na ako sa teritoryo ng baryo nang bigla kong marinig ang boses ni Lola. Humihingi ito ng saklolo. Ang pinagtataka ko ay parang binulong ito sa hangin. Nanigas ako sa aking kinatatayuan nang bumulaga sa akin ang naglipa ng aswang sa aking harapan.
Galing umano ang mga ito sa pangangaso at maswerteng may namataang tao. Nasa harapan ko na rin si Lola at may nakapaskil na nakakakilabot ng ngiti. Kulang na lang mapunit ang kanyang baba sa laki ng kanyang ngiti. Tinignan ko siya ng may pagkasuklam. Alam ko na hindi si Lola ang kaharap ko dahil magkaiba ang ugali at kilos ng dalawa. Pagalit kong hinarap si Lola sa mga aswang ngunit nag-uuyam na tinitigan nila ako. Mabilis na nakalapit ang kamukha ni Lola sa akin. Hinila niya ako patayo at sinakmal sa leeg. Ramdam ko ang pagbaon ng kanyang mga kuko. Panay ang pagpupumiglas ko ngunit sadyang mas malakas ang halimaw kesa sa akin. Sobrang sakit ng aking likod nang ibalya niya ako sa may puno. Wala akong nagawa kundi ang umiyak at magmakaawa. Hindi ko magawang magreklamo sa takot na baka mas lalo niya akong pahirapan. Sa bawat hinaing ay mas lalo niyang hinihigpitan ang pagkakasakal sa akin. Naramdaman ko na lang ang kanang kamay niya, nakatutok at nakatungtong sa bandang dibdib ko. Humahalakhak pa ito habang ibinabaon ang kanyang matatalim na mga kuko na tila handang dukutin ang aking puso anumang oras. Nangangatog din ang aking mga tuhod sa matinding kaba. Pinanghinaan na ako ng loob dahil tila hindi na ako makakaligtas sa sitwasyong ito. Napakapangit ng mga aswang na nasa aking harapan. Amoy imburnal din ang hininga ng aswang na sumasakal sa akin. Bumangon ang puot sa aking dibdib kaya sinipa ko ito sa kanyang tiyan. Hindi nito naituloy ang akmang pagdukot sa aking puso dahil nabitawan niya ako. Walang patid ang pagtulo ng aking luha habang naghahanap ng matataguan. Ayokong pagpiestahan ng mga aswang ang aking katawan nang hindi lumalaban. Patungo ako sa malagong talahiban nang sa ganon makapagtago ako ng maayos. Hindi ako gumawa ng ingay upang hindi nila ako mahanap. May nakapa akong isang hindi gaanong katalasang pinatulis ng kawayan. Kinuha ko agad ito dahil hindi ko nakita ang itak kung saan ko ito banda na iwan. Naalarma ako nang hindi ko nakapa ang aking sisling bag. Pagapang kong sinuyod ang aking dinadaanan, baka sakaling mahanap ko ito. Nagulantang ako nang biglang may humablot sa akin mula kung saan. Tumambad muli sa aking harapan ang aswang na gumaya sa mukha ni Lola. Mahigpit kong hinawakan ang pinatulis na kawayan. Nang sa ganun, may maipaglaban ako. Bahala na kung ano ang mangyari sa akin. Ang importante, masugatan ko man lang ang aswang. Pinagmumura ko ito kahit dumadagungdung na ang aking kaba. Hinambalos ko ang hawak kong bagay ang nakangangambunganga ng aswang. Napaatras ito nang matamaan ang matulis na mga ngipin. 3 beses kong hinataw ang nilalang kaya mas lalo itong nanlisik na tumingin sa akin. Umaangil ito habang sinasalag ang mga hampas ko sa kanya. Magpagayon man, mas malakas pa rin ang aswang. Mula sa likuran ng aswang biglang sumulpot si Manong Driver. Mabilis na hinataw ng driver ng malaking kahoy ang ulo ng aswang. Namanhid ang buo kong katawan habang nakamasid sa aswang at sa driver. Inalalayan ni akong tumayo sa kabinigay ang isang garapong may asin at pinaghalong bawang. Masusunog umano ang aswang na matamaan nito. Wala ng buhay ang kamukha ni Lola. Samantalang nagkukumahog na nilantakan ng kanyang mga kauri ang katawan nito.
Dumukot ako ng asin na may bawang at isinaboy sa mga aswang na naroroon. Napaatras ang mga ito palayo. Napalunok ako nang makita na ilan di pa na lang ang layo namin sa teritoryo ng Baryo Kasindakan. Maraming tao sa kalsada upang lusubin ang baryo ng mga aswang. May mga dalang sulo ang mga tao habang papasok doon. Ikinwento ng driver ang totoong naganap sa Baryo Kasindakan. Eka nga niya matagal nang may sakit ang aking lola kaya dinala ito ng aking tiyuhin sa kanila. Pagkaalis ni lola sa baryo ay siya naman pagdating ng grupo ng mga aswang. Natuwa ako nang nalaman na buhay pa si lola. Ipinaliwanag rin ng driver na isang manlilin lang ang grupo ng mga aswang na nakatira sa Baryo Kasindakan. Sinunog ng mga tao ang Baryo Kasindakan nang sa ganon hindi na ito pamugaran ng mga aswang. Sa ngayon magkasama na kami ni lola sa bahay ng aking tiyuhin. Dito malayo kami sa mga kababalaghan at katatakutan ng aking naranasan.